Magandang umaga po sa inyo lahat. Bilang muling paghahanda para sa ating panambahan ngayong umaga, ating tunghayan ang isang inihandang prelude number. Maraming salamat po. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Bilang bahagi ng ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang
Ikalawang taga-Korinto 5:17 hanggang 21. Ikalawang Korinto 5:17-21. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Tatapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawari namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin, kay pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y magipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Muli natin iyuko ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga mata habang tayo dadako sa isang sandaling katahimikan. Lubos nating isuko ating buong sarili sa ating Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang. At hilingin din natin na ang banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa sa atin at sa bawat bahagi ng ating pananambahan. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasang pinagkaloob ninyo sa amin. At maraming salamat na dahil sa kaligtasang ito, nagkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ninyo, O Diyos, at kami mga taong makasalanan. Dahil sa kapayapaan na ito, kami makalapit na sa inyo, Panginoon, sa magitan ng aming panalangin at pagsamba ngayong umaga. Nawa ay muli ninyo kaming samahan na inyong banal na pagmahal na presensya. Ibusin niyo sa amin, Panginoon, ang inyong masaganang pagpapala upang lalo pa kaming tumibay sa aming pananampalataya at lumago sa aming spiritual na buhay. Nawa, kayo rin ay magligtas ng mga kaluluwa sa pamagitan ng paghimok sa kanila na magsisi, manampalataya, at magsuko ng kanilang buhay sa inyo. Maging kalugod-lugod nawa sa inyo ang buong panambang ito at magdulot ng kapurihan sa inyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sama-sama po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Diyos, itataas ang ngalan mo. Diyos, itataas ang ngalan mo. Awitin ay papuri. Kagalakay na sa amin. Pinatawad sala namin. O Kristo, ikaw ay dumating. Sa Kalbaryo'y namatay at
dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siyang liriyo sa parang talang higit ang kinang, may higit na kagandahan ang Panginoong Jesus. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Tunghayan po natin ang ating mga gawain para sa mga susunod na mga araw. Midweek service, Wednesdays 6:30 to 7:30 p.m. COVID Bible School, Lunes hanggang Sabado, mapapanood tuwing umaga. Children's Ministry, Google Classroom every Sunday. Workers Sunday, May 2. Mother Sunday, May 9. Good Samaritan Ministry. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod.
Sama-sama po nating panoorin ang natatanging bilang. When I rise in the morning till the setting of the sun, I'm never out of your care. If I soar to the heavens or stumble and fall, I know you are always there to lead me on this journey down the road that takes me home. Your love leads me home. Wherever I go, there you are, guiding my way both near and far. There is no place my heart can escape your loving embrace. From the mountains so high to the ocean below, there is nowhere you can't go. It's so good to know wherever I go, there you are. Lord, you have made me, you have searched me, you have known me from the beginning of time. When trouble surrounds me, your hand is upon me. You turn the darkness to light. Nothing is hidden from you. Wisdom beyond minds of man. Your love I cannot comprehend. Wherever I go, there you are, guiding my way both near and far. There is no place my heart can escape your loving embrace. From the mountains so high to the ocean below, there is nowhere you can't go. It's so good to know wherever I go, there you are. Wherever I am, by your mercy and grace, I'll stand. I am forever engraved in the palm of your hand. Wherever I go, there you are, guiding my way both near and far. There is no place my heart can escape your loving embrace. From the mountains so high to the ocean below, there is nowhere you can't go. It's so good to know wherever I go, there you are. It's so good to know wherever I go, there you are. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Vilma Pamintuan. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na muli po akong makapag-testimony at maibahagi ang aking mga pagpapala sa aking buhay.
Una po, maraming salamat sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat, paggabay, pagpupuno ng maaming mga pangangailangan sa araw-araw sa kabila ng pandemya na ating dinaranas. Kaya salamat sa Panginoon sa mga biyayang yan. Pangalawa po, pinapasalamatan ko sa Panginoon na ang bawat umaga ng ating buhay, may kasabihan nga po tayo, every morning is a blessing. Kaya dapat po talaga na lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi po natin alam ang araw ng bukas na para sa atin. Pangatlo po, pinapasalamatan ko din ang Panginoon na sa teknolohiya na kanyang ipinagkaloob na sa pamamagitan ng ating teknolohiya ay tayo po ay nakakapanambahan, tayo po ay nagkakamustahan, nagpapanalanginan at ganoon din po tayo po ay nakakapagbahagi pa rin ng salita sa pamamagitan ng teknolohiyang kanyang ipinagkaloob. At pinapasalamatan ko din po ang Panginoon sa mga biyaya niyang material sa aming buhay. Tunay na ang Panginoon ay minsan hindi nagkulang kahit nasa kabila ng ating mga kakulangan ay patuloy siyang nariyan upang magpuno, magbigay ng pangangailangan natin. Kaya ang lahat ng yan ay pinapasalamatan ko sa Panginoon. Maraming salamat po. Good morning po. Ang ating paksa ay may pamagat na mahinang spiritual na impluensya. Mula sa aklat ng Genesis, chapter 19, verse 14. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Bilang mga Kristiyano, napakahalaga ng pagkakaroon ng malakas na spiritual na impluensya. At yan po ang kailangan ngayon, lalo't higit sa panahon ngayon, to inspire and strengthen others in their spiritual walk. Ang mga mananampalataya na nagnanais na makadala ng kaluluwa sa harap ng ating Panginoong Kristo, ngunit hindi nakahiwalay ang kanilang pamumuhay sa mundong ito, ay hindi maaari makapagbahagi ng Ebanghelyo ng may katotohanan. Sa halip, sila po ay magdadala ng kalituhan sa mga tao. Kung pag-aaralan natin ang buhay nila, nakikita natin na siya po ay may mahinang spiritual na impluensya sapagkat siya sana ay nakapagdala ng maraming kaluluwa tungo sa pagsisisi at pananampalataya sa buhay ng Diyos. Kung siya po ay nagpakita ng maka-Diyos na testimonya sa harap ng mga makasalanang tao sa Sodom and Gomorrah. Gaano po kasaklap ang pamumuhay o ang buhay ng isang tao kapag nakaligtaan natin o hindi na sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Nagkaroon sana ng ganong pagkakataon ng kanyang mga manugang kung hindi nila inaring biro ang kanyang babala. Sa pamamagitan din ng verse na ito, nakita natin ang mahinang spiritual na impluensya ni Lot sa kanyang mga manugang. Marami rin mga Kristiyano ang nagsasabi na mas madali pang akayin ang hindi kaano-ano kumpara sa mga kamag-anak. Well, ito po ay situational pero may katotohanan. Kaya nga bilang mga Kristiyano, dapat po tayo ay behave more wisely sa harap ng ating mga mahal sa buhay upang tayo ay makapagliwanag, makapag-shine para sa kapurihan ng ating Panginoong Kristo. Bilang mga Kristiyano, habang naglalakad tayo sa mundong ito, dapat tayo maging sensitibo sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos o inilalagay ng Diyos sa ating puso upang hindi natin ma-overlook makaligtaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahalagang malakas na spiritual na impluensya. At may iwasan din natin ang nakakatukso na pamamaraan ng pamumuhay sa mundong ito. At may iwasan natin ang pagkakaroon ng mahinang spiritual na impluensya. Dapat maging aware tayo sa mga bagay na nakakapagpadulot o nakakapagpahina ng ating spiritual na impluensya. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo po dapat ay mamuhay ng ayon sa ating pananampalataya. Kung anong ating pinag-aaralan, kung anong ating sinasabi, dapat yun din po ang nakikita sa ating mga gawa. Sapagkat mahalaga ang ating papel bilang mga Kristiyano upang makapagdala ng maraming kaluluwa sa harap ng ating Panginoong Kristo para sa kaligtasan ng nakakarami. Bilang pagtatapos, bilang mga Kristiyano, dapat magpakatatag tayo at mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Makita sa ating pamumuhay kung ano ang ating pananampalataya at kung ano ang ating sinasabi. Maraming salamat po. To God be all the glory.
a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Lord, make us a servant today. Para sa pangangaral ng salita ng Diyos, sama-sama po nating panoorin ang isang mensahe na inihanda ng ating pastor, Pastor Evies Sacorda. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. Tayad ako na po sa ating aralin ngayong umaga. At ang pamagat po ng ating aralin ay nakipagkasundo, ipagkasundo. Nakipagkasundo, ipagkasundo. Yung pihango po sa ating teksto ngayong umaga, matagpuan po sa 2 Korinto 5:17 hanggang 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Nais ko basahin po para sa inyo ang tekstong yon. Sabi po sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Katapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa magitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngayong mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa magitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya po ating aralin po ngayong umaga, nakipagkasundo, ipagkasundo. Dati pong layo ngayong umaga sa ating aralin ay upang tayo po ay magpasalamat sa ating pagkipagkasundo sa ating Diyos. Sabihin niya tayo kaaway ng Panginoon. At binabunga po noon, nawa tayo magpasya naman na himukin ng mga tao na magipagkasundo sa ating Panginoon. Bilang pambungad mga minamahal, alam po natin na pagiging tunay na Kristiyano ay isang radikal at kakaibang karanasan. Kaya nga po sa verse 17 nating teksto, sabi po roon, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Kaya maminamahal, pagiging tunay pong Kristiyano, hindi lamang pagkakaroon ng kaalaman ukol sa Diyos, ukol sa Biblia.
Hindi lamang po ito pagdanas ng naibang damdamin na parang malapit ka sa Diyos o parang bang nagising ka sa magitan ng isang panibagong karanasan. Ito hindi lamang po pagdesisyon na magbago sa kapangyarihan ng iyong sariling pagkapasya o willpower. Hindi lamang po pagganap ng ilang tila mga ritual o seremonya tulad ng pagisimba, panalangin o pagbautismo. Ang minamahal ang tunay pong Kristiyano ay isang pagbabago. Pagbabago ng ating buong pagkatao, naganap sa magitan ng isang muling kapanganakan. Naganap po sa magitan ng pagkilos ng Banal Espiritu sa atin. At kasama bilang ating bahagi ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, at pagsuko na ating buong buhay sa Kanya bilang ating Panginoon at Hari na ating buhay. At binago mga minamahal, bilang tayo mga binago, nagbabago rin naman ang ating relasyon o ugnayan, lalo na sa ating Diyos. Noong tayo po hindi pa mga tunay na mga Kristiyano, bilang mga makasalanan, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Tayo malayo sa Kanya, mga tila dayuhan sa Kanyang kaharian. Ngunit dahil kay Kristo, nagkaroon na ng pagkakasundo sa pagitan natin mga Kristiyano at ng ating Panginoon. Ay nga pa sa Roma 5:10, sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa magitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lubha pa, ngayon nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa Kanyang buhay. Kaya po bilang mga dating kaaway, ngayon ay hindi na makaaway tayo ng Panginoon. Hindi tayo kaaway ng Panginoon. Kundi tayo po yung mga kaibigan na ng Diyos. Ito ating nakikita po sa ating teksto at aralin na meron pong dalawang pangunahing bahagi. Una-una po, tayo ay nagipagkasundo na sa Diyos. At ikalawa, ipagkasundo naman natin ang iba sa ating Panginoon. Una-una po, tayo nagipagkasundo na sa Diyos. Ikalawa, ipagkasundo natin ang iba sa Diyos. Kaya una pong bagay na ating aralin ay tayo ay nagipagkasundo na sa Diyos. Ay nga po sa verse 18 po ng ating teksto, tapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa magitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. O sa ibang salin mga minamahal, ibinilan niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. Bilang ipagkasundo na sa Diyos, tayo ay mga kaibigan na niya at hindi na tayo mga kaaway ng ating Panginoon. Ngayon po, ba't po tayo naging kaaway ng ating Panginoon? Ba't naging kaaway natin ang Diyos? Sa ating pong sariling sitwasyon bilang kanilang mga tao, ba't ba hindi nakakasundo ang dalawang tao? Kung meron pong away nga o alitan. At ba't nagkaroon ng away-alitan? Dahil nga po sa maaring kinagalit ng isang panig. Dahil may atraso, dahil may ginawang mali. Sa ating mga minamahal sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ito po ay ang kasalanan. Kaya ito pong ginagalit ng Diyos sa atin na tayo po nagkasala laban sa Kanya. Kasi po sa verse 19, may kita ang pagkabatawad sa Diyos sa atin kung kaya nagkaroon ng pagkakasundo. Sa mga tweet, sabi po roon, bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang salibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Sa ibang salin mga minamahal, sa magitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinila ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kaya po sa harap ng Diyos, tayo ay malinis at matuwid, hindi na ibibilang laban sa atin ating mga kasalanan. At nangyari po yan mga minamahal, hindi na ibibilang sa atin ating mga kasalanan dahil lamang sa ginawa ni Kristo para sa atin. Sabi sa verse 21, yung hindi nakakilala, yung hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin.
upang tayo maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Bisaya mga minamahal, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya tinuring na makasalanan, upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabi mga minamahal, ang walang kasalanan na ating Panginoong Hesus ay kinilalang makasalanan, upang tayo na mga makasalanan ay ituring naman kilalanin na matuwid at walang kasalanan. Kaya mga minamahal, ano mo dapat natin gawin ukol sa makatotohanan ito? Kaya po ano dapat tugon sa ginawa ni Jesus para sa atin? Siya po ang naging katwiran natin. Una-una po, ating suriin ating sarili. Suriin natin ating sarili. Ano bang ating inaasahan upang tayo mapatawad ng Diyos? Upang tayo kilalaning, matuwid, at may karapat-dapat punta sa langit? Tayo ba umaasa sa ating sariling kabutihan? Sa ating mabuting gawa? Ating sariling katwiran? O sa ating reliyon, o paglilingkod sa Diyos? Minamahal, kay Kristo lamang dapat tayo umasa. Wala na ibang pangalan. Sabi po sa Acts 4:12, mga gawa 4:12, wala na ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit upang tayo maligtas kundi si Kristo lamang. At sabi nga po sa Efeso 2:8-9, hindi tayo maliligtas sa magitan ng ating mga gawa dahil ating kaligtasan po ay mula lamang sa kagandahang loob ng Diyos sa magitan ng panampalataya at binangkaloob ng Diyos at hindi sa magitan ng ating sarili. Kaya maminamahal, tayo umasa po kay Kristo, hindi po sa ating sarili. Ikaw maminamahal tayo magpasalamat. Magpasalamat tayo dahil sa kamatayan ni Kristo na Kanya pong inialay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin at ating mga kasalanan. Hindi siya pinilit mga minamahal ni Numan na ialay ang kanyang buhay. Sabi nga po sa John 10:17-18, ang pag-aalay ng kanyang buhay ay kusa niyang ginawa. Ang may kaparihan siyang ialay ito at bawiin ito. Kaya, mga minamahal, bilang si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa atin, anong dapat tayong tugon naman sa pag-aalay na ito? Dahil inalay po ni Kristo ang kanyang buhay sa atin, ikatlo, dapat natin ialay natin ating buhay sa ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Korinto 5:14, si Kristo po namatay para sa lahat at dahil sa kanyang kamatayan, lahat ay may bilang ng patay. At sabi sa verse 15, at siya'y namatay upang ang mga nangabubuhay, ang mga Kristiyanong naligtas dahil sa kanyang kamatayan, ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para kay Kristo na namatay para sa kanila at muling nabuhay para sa kanila. Kaya maminamahal, bilang pong mabuhay para kay Kristo, bilang mabuhay para sa Kanya, hindi dapat tayo mamuhay para sa kasalanan. Tayo patay na po sa kasalanan at buhay na kay Kristo. Sabi nga pa sa Roma 6:11, ganyan naman kayo, ibilang ninyong kay tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mabuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Bilang mga patay na po sa kasalanan at buhay po sa ating Panginoong Jesus, sila po ating maaaring piliin, ang Panginoon o ang kasalanan. Hindi tayo maaaring pumanig pareho kay Kristo at sa kasalanan. Kung tayo po kay Kristo, dapat ay wala tayo sa kasalanan. Kung tayo naman po sa kasalanan, tiyak na po na wala tayo kay Kristo. Ay nga po kay Charles Spurgeon, there can be no peace between you and Christ, while there is peace between you and sin. Walang tunay na kapayapaan sa pagitan mo at ni Kristo, habang may kapayapaan sa pagitan mo at ang kasalanan. Kaya maminamahal, bilang mga Kristiyano, may pagkakasunod na po sa ating Diyos, at di naman sikapin, hindi ko lang bagay na ating aralin po, na pagkasundo natin ang iba sa Diyos. Dahil meron nagkakasundo mga minamahal tayo at ang Panginoon, at di na po sikapin po iba naman, ay meron nagkakasundo sa ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano may kakasundo sa Diyos, tayo naman ay may tungkulin na himukin ang mga tao, ang mga diligtas, na tumalikod sa kasalanan
at lumapit at magpagkasundo sa ating Panginoon. Kaya nga po sa verse 18, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ibang sahin mga minamahal, pinili niya kami upang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Paano gagawin po ang bagay na ito na mga tao pinag-ibasundo sa ating Panginoon? Gaganapin po natin yan sa magitan ng paghimok sa kanila, paghimok sa mga tao na magipagkasundo sa Diyos sa magitan ng pagbabahagi natin sa kanila ng Ebanghelyo. Kaya sabi po sa verse 19, sa mga katuwid, bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang salibunan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Sa ibang sabi mga minamahal, kami naman ay natasan niyang ipamalita ito. Ibinigay po at pinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala sa atin ang salita ng pagkakasundo, ang salita ng kaligtasan, upang ating pong ibahagi sa iba. Ito po ang ebanghelyo na dapat nating ibagi sa iba. Ebanghelyo na si Kristo ay namatay, inilibing, at muli na buhay para sa kanilang ikaliligtas. Kaya po ang paghimok pong ito sa mga tao para sa kaligtasan ay binanggit po ni Pablo sa verse 20 natin teksto. Sabi niya po roon, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawari namamanig ang Diyos sa magitan namin, kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y magipagkasundo sa Diyos. Sa ibang salin, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo nikusap sa inyo, sa magitan namin, kami nikusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, hayaan niyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Kaya po, nais ng Panginoon gawin natin. Dahil bagay pong ebanghelyo, upang mga tao po ay mayroong kakasundo sa ating Panginoon. Minamahal, dahil po ang ebanghelyo ng Panginoon Jesus, ang mensahe po ng pagkikasundo sa ating Panginoon, ating pong huwag itago ang ebanghelyo. Huwag itago ang ebanghelyo. Sabi sa verse 20, tayo ay itinuring ng mga sugo sa pangalan ni Kristo, o ambassadors for Christ. Sa ating pong sekular na sitwasyon, sa kasalukuyan, halimbawa, ating pamahalaan po ay may mga ambassadors. Ambassadors po ng Republika ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Halimbawa po sa Estados Unidos, sa USA, ating pong ambassador ay si Ginoong Jose Manuel Babe del Gallego Romualdez. At ayon po sa aking pag-usuri, ina po sa mga tungkulin ng embassy na kung saan po doon ang opisina ng ambassador, sabi po roon, ayon sa philippines.honolulu.org, isa po diyan ay ang promotion of Philippine culture. Isa pa po ay ang promotion of a positive national image. Ito po ay para bagang nagbebenta ng produkto ang isang ambassador, at ang binibenta niya po ay ating bansa. Bawa sa Amerika, kailangan ibenta niya po ni Ambassador Romualdez ang kultura ng Pilipinas at ang positibong pamansang larawan at pagkakilala o ang positive national image. Para bang ang dahilan po nito, pag nabilib yung mga tao sa ating bansa, ay sana maraming pumunta ang mga turista at maraming mamuhunan o mag-invest sa ating bansa. Kaya po si Ambassador, Romualdez, siya maaaring manahimik. Kailangan niya ibenta po ang Pilipinas. Ganun po tayo mga minamahal. Hindi tayo maaaring manahimik. Dapat ating ibahagi, ibenta natin ang ebanghelyo upang tao po ay maligtas. Dapat natin ibahagi natin ang ebanghelyo. Ito po hindi optional na maaaring gawin natin o hindi. Mga minamahal, hindi po. Ito po hindi po sideline na gagawin natin kung meron tayong extra time. Ito po hindi libangan o recreation. Gagawin lamang natin o nais natin o kung tayo masiyahan o mag-enjoy. Ang pagbabagi po ng ebanghelyo mga minamahal ay isang mahalagang tungkulin. Ito po ay duty. Ito po ay obligation. Bunga po na pagiging isang order o command
mula po sa ating Panginoon. Na kapag ating po hindi ginawa ito, tayo may bigay sulit at mananagot tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po sa mga Gawa 1:8, sabi ng Panginoon, kayo magiging mga saksi ko, witnesses, sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Ayon po sa Marcos 16:15, sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa ibang salin po, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay pangaralin ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Kaya mga minamahal, kung tayo po ay tunay na mga Kristiyano, tayo mga sugo ni Kristo o ambassadors of Christ. At kung tayo po yung mga sugo ni Kristo, dapat tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo. Dapat natin ipakilala si Kristo sa iba. Ngunit, kung natin ito ginagawa, hindi tayo gumaganap ng pagiging sugo ni Kristo, maring tayo po, dahil hindi talaga tayo mga sugo ni Kristo. At kung tayo po hindi mga sugo ni Kristo, baka tayo po, dahil nga, hindi mga tunay na Kristiyano. Kaya sabi nga po ng isa ukol dito, sabi ni Charles Spurgeon, you have never truly found Jesus if you do not tell others about Him. Hindi mo tunay na natagpuan si Jesus, kundi mo siya pinapakilala sa iba. Kung kilala mo si Kristo, kailangan mo siyang ipakilala sa iba. Kung di mo siya pinapakilala, ating Panginoon, baka talaga namang hindi mo siya kilala. At kung hindi mo siya kilala, malamang hindi ka rin niya kilala. Pero kung tayo mga mga minamahal, tayo mga sugo po ni Jesus. At dapat siyang ipakilala bilang mga ambassadors of Christ. At yun mga minamahal, no, ang babala ng Panginoon tungkol sa hindi pagbabagay ng Ebanghelyo sa Matthew 10:33, sabi po roon, sabi ng Panginoon, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko rin naman, kaya kaila ko naman siya sa harap na aking Ama na nasa langit. Kaya ating pong itanggi ang Panginoon, tayo na po itatanggi ng Panginoon sa huling araw sa harap po ng kanyang Ama sa langit. Di ba mga kahihiya po kay Ambassador Romualdez na siya ay isang Pilipino at ating ambassador po sa Amerika, isang sugo ng bansang Pilipinas na matarang siya po ay nasa Amerika halimbawa, nandun siya para ipakilala ang ating bansa. Paano kung sabihin niya hindi siya Pilipino? O sabihin niya hindi siya ambassador ng Pilipinas? Kaya yun, di ba, minamana? Kaya yun. Ganun pang bawat Kristiyano ukol kay Kristo. Ating mo dapat ganapin ang ating tungkulin bilang mga sugo ni Kristo at po ipakilala ang Panginoon sa mga tao, lalo na po sa mga hindi ligtas. Bilang pagwawakas mga minamahal, totoo po hindi lahat ay maaaring maging isang ambassador Romualdez o ambassador ng anumang bansa. Dapat ikaw ay may isang bachelor's degree sa iyong pag-aaral. Dapat ka ikaw ay bachelor's degree holder at iba mga qualifications. Halimbawa na work experience o sabi, pursuing further studies. At maraming mga pag-usulit mga minamahal o mga test dapat kang ipasa, written at oral. Ngunit po hindi po ganon ang pagiging sugo ng Panginoon Yesus. Hindi po ganon ang pagiging ambassador para sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan ng maraming qualification upang ikaw ay maging sugo para sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Kapag ito po ang pagiging sugo ni Kristo, being ambassador for Christ ay para sa lahat ng Kristiyano. Sapat na ikaw ay isang Kristiyano, isang ligtas, isang anak ng Diyos, isang bahagi ng kanyang kaharian upang maging ambassador for Christ o sugo para kay Kristo. Ay nga po sa isa ukol dito, si Elton Trueblood, sabi niya po, evangelism is not a professional job for a few trained men, but is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Ang pagbabagay ng Ebanghelyo ay hindi isang professional trabaho ng iilang nagsanay na kalalakihan,
kundi isang walang pinag na panagutan ng bawat taong bahagi ng samahan ni Kristo. Kung ikaw po'y Kristiyano, ikaw po'y ligtas, anak ng Diyos, ikaw po'y ambassador for Christ. Kaya mga minamahal, tayo ngayon magpasalamat. Tayo ay meron ng pagkakasundo sa ating Panginoon. Atin naman po ipagkasundo ang mga tao sa ating Diyos. Atin po ibagi sa kanila, ibagay natin ang Ebanghelyo, ang mensahe ng pagkakasundo. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakasundo na inyong ginanap sa magitan ng inyong kamatayan sa krus, paglilibing, at muling pagkabuhay. At dahil sa pagkapakasundong ito, kami o Diyos ay inyong kinilala bilang inyong mga anak, pinatawad sa aming mga kasalanan, at nagkaroon ng katiyakan ng langit. Bilang narapat na tugon sa inyong masaganang biyaya, nawa kami, Panginoon, ay may palagiang pagkapasya na isuko aming buong buhay sa inyo at taus-pusong sumunod sa inyong kalooban. Mamuhay nawa kami na may pag-iwas sa kasalanan at may kabanalan sa lahat ng aspeto at bahagi naming buhay. Magkaroon din nawa kami ng tapat na pag-anais na may bahagi Ebanghelyo sa mga hindi paligtas upang sila din, tulad namin, ay magkaroon ng pagkakasundo sa inyo at katiyakan ng kaligtasan. Ito aming dalangin sa pangalan aming Panginoon Hesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan. Mga Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsaklolo sa may hina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Panginoon Diyos, na mapangyari sa lahat, maraming pong salamat sa natapos po namin pag-aaral ng inyong salita. Nawa po, Panginoon, ang pag-aaral ng salitang ito ay lagi pong manatili sa aming puso at sa pagdako po namin sa aming pagbibigayan. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa magbigay ng ayon po sa kanilang kalooban at hindi napipilitan lamang po, Panginoon. Panginoon, ang lahat ito ang samantalangin sa matamis sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po nating ibigay ang ating mga ikapu at handog.
becomes too hard a task. When obedience means sacrifice, that seems too much to ask. That's when I learned that my own strength isn't really strength at all. And I find rest in humbleness when I surrender all. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins in my weakness. When failures in my human strength have weakened all my pride, and ruined hopes in fallen dreams have crumbled me inside, it's then by grace I finally see the strength of Jesus Christ. His victory is real in me. When weakness fills my life, in my weakness He is strong. In my need He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness He is strong. In my need He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins in my weakness. Tayo ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa natapos na pagbibigayan. Basbasan niyo po at pagpalain na magamit po namin ito sa inyong gawain na may kahusayan. Maraming salamat po at kahit sa panahon ng pandemya, kayo po ay patuloy na nagtutustos ng aming mga pangangailangan at hindi po kayo nagkukulang. Maraming salamat sa mga kapatiran na nakapagbigay at sa mga hindi naman, higit niyo po silang pagpalain, Panginoon, dahil kami po'y naniniwala na lalong pagpapalain ang mga nagbibigay ng wasto at may kasiyahan sa kanilang mga puso. Pagpalain niyo po ang aming mga negosyo, trabaho at anumang pinagkukunan ng kabuhayan. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagmamahal. Lahat ng ito'y aming pinasasalamatan at lahat ng papuri aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Going, and
is with God's love. Once you've experienced it, you'll spread His love to everyone. You'll want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you'll want to sing. It's fresh like spring. You'll want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. I want to pass it on. Huwag po nawa natin ipagdamot ang kaligtasang natanggap natin, bagkus atin itong ipasa sa iba. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ipinagkaloob ninyo sa amin at sa katatapos naming pananambahan. Salamat po sa mensaheng aming napakinggan na kami po ay nabago sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. I pray, Lord, na makita ng mga taong nasa paligid namin ang magandang pagbabago sa aming mga pagkatao at mapuri ang inyong pangalan. Lord, aking idinadalangin ang inyong pag-iingat sa amin sa mga susunod na araw. Pagalingin ninyo rin po yung mga kapatirang may mga karamdaman at palakasin ng mga nanghihina. Akin din pong ipinapanalangin ang aming pastor na lagi niyo siyang pag-ingatan at ipagkaloob ang kanyang mga pangangailangan. Kayo na po ang mag-ingat sa aming buong iglesia. Ang lahat po ng ito ay aking idinadalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa patuloy ng pagtangkilik at pagkisa sa ating Sunday Worship Service. Nawa po, huwag po kayo magkasawa at patuloy po tayong sama-samang sambahin ang ating Panginoon sa susunod na linggo. Maraming salamat po.